Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Sobrang init na ng panahon ngayon kaya magdala kayo ng tubig o kaya ng towel. Yung maliit na hand towel ko guys, binabasa ko talaga yan para pandampi sa liig ko o kaya sa muka. Kukuha ako ng 5 cards para sa tema ng reading natin. At saka alamin natin ang hadlang, ano ang dapat gawin. Kukuha din ako ng bato, yung rune. At saka sa huli ay blessings. Kung ano yung blessings na darating sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Ang ganda ng mga cards mo. Ang unang card ay Dreams. Ang dali lang i-interpret ng mga cards na ito. Ang ibig sabihin nitong dreams, meron kang sitwasyon sa buhay na kahit sa panaginip mo ay nagagambala ka. Iniisip mo na wag na sanang mangyari, o kaya meron kang koneksyon na gustong matapos o maayos, pero wala kang choice kundi, kumbaga takasan ito or magpatuloy sa buhay. Itong good luck naman, may swerte na darating sa iyo. Pwedeng commitment patungkol sa career mo o kaya sa love life. Isipin mo pa rin na may magandang pagbabagong mangyayari sa buhay mo kahit na medyo matagalan ang pagdating nito. Kasi ang totoo, wala namang matagal sa perfect timing. Ang next na card mo ay prosperity o kaya kasaganaan. Pinapahiwatig ng card na ito na kahit merong hadlang na dumarating sa buhay mo ay huwag kang mawalan ng pag-asa at saka ipagpatuloy mo kung ano yung mga sitwasyon na tingin mo mas may magandang dulot sa buhay mo. Kasi ang totoo, kung gusto mong kontrolin ang sitwasyon, may mga kapalit ito. Kaya kailangan mong sumunod sa kung ano yung nakatadhana. Yun kasi yung mas makakabuti sa iyo. Truth. Itong katotohanan naman, kapag nasa sitwasyon ka na or nalaman mo, ito yung magpapahiwalay sa iyo sa person mo o kaya sa sitwasyon, magpapabago sa pananaw mo. At saka, merong person na mahal niyo yung isa't isa pero hindi kayo magkahulihan ng kung ano yung gusto niyo talaga sa connection or relationship. Kaya mas nagkakaroon ng misunderstanding. Itong last card na reconciliation, hindi ito agarang nangyari. Yung pagkakaroon ng forgiveness at saka yung pag-unawa mo sa sitwasyon. Ang ilan sa inyo nagkaroon mo na ng space o kaya nung nagkahiwalay na kayo ng person, saka mo na-realize kung ano yung clarity sa sitwasyon. Kasi pinapaunawa ng mga cards na hindi lahat ng ending ay negative ang magiging resulta. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading at saka general reading. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin kung ano ang hadlang sa sitwasyon ng mga Virgo. Ace of Cups in reverse, 4 of Wands, at 9 of Wands. Sa mga cards, ang pinapakitang hadlang ay emotionally drained ka. Kumbaga, pagod ka na sa sitwasyon dahil sa pagiging broken mo.
Pero dadaanan mo lang itong sitwasyon na ito kasi dalawang cards yung nagsasabi na poprotektahan mo yung sarili mo sa mga negatibong sitwasyon. At yung sitwasyon na magtutulak sa'yo na para maging matatag at malakas. Sa career o negosyo, kahit may mga sitwasyon na sinusubukan yung pasensya mo, maging makatwiran ka pa rin sa pag-solve ng problem. Malaki ang tiwala ng tao sa'yo, katrabaho mo man ito or sa negosyo. Yung tiwala nila sa'yo magiging dahilan para ma-achieve mo yung goal mo sa career or negosyo. Sa career or negosyo, sa sobrang pag-iisip mo na hindi ka happy sa career mo o nangyayari sa negosyo, huwag mong isipin yung mga hadlang. Mas pagbutihan mo ngayon para mas magiging maganda yung kapalaran mo sa future. Sa mga single, nakadalawang cards ka na nakikipagrelasyon ka pero hindi ito nagtatagal. Magulo kasi yung nasa isip mo at saka nararamdaman. Wala namang intensyon na gusto mong manakit ng kapwa mo. Pero merong damage sa nararamdaman mo na kailangan mo muna mag-heal. Itong 6 of Swords at 8 of Swords, ang pinapakita ay i-let go mo na yung mga sitwasyon na nagpa-block or nagiging hadlang sa pag-progress mo sa buhay. Meron pang mas better future para sa iyo, hindi yung mga sitwasyon na nakakapagpalungkot lang. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na merong person na hindi binubuhos yung pagmamahal sa person. Pero sinasabi rin sa cards na deserve mo na magkaroon ng healthy na relasyon. At saka meron talagang person na gustong seryosohin ka. Stable at pang long term ang relasyon, pero mukhang ang ilan sa inyo, hindi ito yung focus mo. Nagpapatuloy ka sa kung ano yung nangyayari lang sa relasyon. The Hanged Woman, 5 of Wands, at the Wheel of Fortune. Ito yung mga cards para sa dapat mong gawin na meron ng kailangan baguhin. May mga pagtatalo or gumugulo sa isip mo na dapat mong isurrender. Pinakita na rin sa mga naunang cards na para mangyari ito, kailangan talaga ng pagbabago. Nakadalawang cards ka na. Kumikilos ang universe ng pabor na para sa iyo, kaya huwag ka na magtaka kung sa next chapter ng buhay mo ay merong ilang person na hindi nakasali. Ang ilan sa inyo sa financial dahil sa na-focus ka sa problems, naapektuhan na din kung paano ka mag-manage. Meron ding pagmamadali at saka ang ilan sa inyo nagkautang ka na din. At saka ang ilan sa inyo merong person na umutang sa'yo pero wag mo muna siyang singilin kasi mag-aaway lang kayo. Mag-slow down ka at saka wag masyadong magpaka-focus sa financial. At saka yung pagbabago mangyayari ay pabor para sa financial na kasaganaan. Kailangan mong balansehin yung sitwasyon para hindi ka lang nafo-focus sa isang bagay. Sa mga nasa relationship, kanina pa ito pinaparamdam sa akin at kahit hanggang dito pinapakita pa rin na ang ilan sa inyo hindi mo talaga mahal yung person mo. Nakikisama ka kasi maganda naman yung pakitungo niya sa iyo. Nagkakaroon ng misunderstanding at saka inaaway mo yung person mo na walang dahilan. Pero hindi kayo naghihiwalay. At pinagdedesisyon ka ng mga cards kung magpapatuloy ba sa hindi ka masaya na relasyon or mag-i-stay sa person na nagpapahalaga sa iyo. Mahirap makahanap ng tulad niya.
Ten of Cups at the High Priestess. Ang ilan sa inyo nakaapat na cards ka na nagiging maganda yung estado mo sa buhay. At itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung meron kang gustong i-reveal na katotohanan, ay meron ka ring malalaman na katotohanan sa person mo. Kasi hindi mo nga mahal yung person mo, yan yung mamimiss mo na oportunidad. At saka nakadalawang cards na rin na mahihirapan ka makahanap ng tulad ng person mo na unconditional ang pagmamahal. Sa mga single, ang advice ng mga cards na ito, ang dapat mong gawin ay yung kalimutan na kung ano yung nangyari sa nakaraan. Kasi nakatatlong cards ka na meron talagang love na deserve mo. Maraming potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Kailangan mo nang simulang harapin kung ano yung ipinapakitang chances ng universe para sa iyo na i-priority mo yung happiness mo sa present. Kung maging happy na single lang muna or makikipagrelasyon. Piliin mo kung saan ka mas magiging happy at kontento. Ang rune nga pala guys ay sinaunang alphabet. Howlite, Ingus, Wunjo in reverse at Uruz in reverse. Kailangan ng emotional healing at saka positive ang isipin mo para ito yung darating sa iyo. At saka merong pagbabagong mangyayari sa buhay mo na magbibigay improvement sa iyo. At kahit dito sa rune, nakatatlong words ka na kailangan ng slow down. Paraan ito ng rune para makaiwas ka sa aberya. Kahit na may trials or delay na nangyayari sa buhay mo, ay huwag kang paapekto. At saka yung mga trials sa buhay mo ay hindi naman yan magtatagal, pansamantala lang. Sa health naman, ang ilan sa inyo sa sobrang kapaguran kahit yung physical contact ayaw mo. At saka kung meron ka mang illness ay magkakaroon ng recovery. At saka pinapakita rin ng rune na ang ilan sa inyo masisiraan kayo ng sasakyan. Dahil ito sa panahon or dahil sa pagiging busy, hindi na na-check yung kondisyon ng sasakyan. Nakadalawang words na para sa kapaguran, sa pisikal o kaya sa emosyon. Ito naman yung mga cards para sa blessing, Knight of Swords. Ikaw mismo yung magsisimula ng blessings na matatanggap mo. Kasi ang ilan sa inyo sisikapin mo na maging champion sa anumang sitwasyon na kakaharapin. Bibigyan mo ng focus yung mga importante lang, hindi yung mainitang debate. Itong Ace of Pentacles ay tagumpay sa financial, sa career, sa negosyo na hindi mo inaasahan na darating. Ito yung bagong chapter na sisimulan mo na masaharapin ang positive. At itong Ace of Wands ang nagsasabi na yung small steps na gagawin mo sa buhay mo, yan yung mas magbibigay sa'yo ng katuparan sa mga kahilingan mo. Itong tatlong huling cards ay very positive pagdating sa career, sa financial, sa business or sa love life na may magandang outcome sa future na pabor sa iyo.